Andito na yung mga complainant natin, nagbabalik. At magandang hapon po sa inyo, mga sir, mga ma'am. Andito na po yung inireklamo nyo. Makakaharap nyo na po siya. Papasukin na itong si Rachel Salinas. I'm not gonna call her captain because she's not a captain. Ginamit lang niya yun bilang alias para makapanghikayat siyang mag-recruit. Alam niyo po ba na kayo pong sinisisi niya dahil kayo pong nagpumilit? Hindi na po kami nagtataka dun, sir, kasi pa-victim po yan. Sige po, ito, pasok na tayo. Ay, wag. No. Awat. Magpadala ka nga dito ng pasok. Ayoko magkaroon ng sapukan dito. No. Mag-call ka ng security ng TV5. Babae siguro. Sige, lady guard ng TV5 sa baba. Request ko lang po sa inyo, please, maghinahon kayo. Naintindihan ko po yung inyo pong sama ng loob, pero this is not the right place na para kayo po'y manakit. Nakausap ko siya kanina bago sa programa at may mga sinabi sa akin na sasabihin ko sa inyo later on. Si Jennifer ay kanya pong live-in partner at sa kanya nyo po ipinapadala yung pera. Tama? Sa GCash niya. Meron man siyang binigay na dahilan kung bakit at ano nangyari. Rachel, gusto mong magsalita? Sige, kausapin niyo po sila. Humihingi ako sa inyo ng tawad kasi hindi ko sinabi kung ano talaga yung nandito talaga sa pangyayari. Dahil sa takot ko rin sa kanila. Totoo yan kasi marami akong naritatanggap na pagbabanta. Ang mali ko, hindi ko sinabi sa inyo na parehas ko kayo. Totoo yan, alam mo naman, kinakausap ko, di ba sila sir sa harapan mismo, kung ano mga pangako nila, anong... Di ko naririnig yung mga sinasabi mo. Dapat pinaparinig mo sa akin kung kausap mo talaga sila sir, kung may sir talaga. Tinatanong kita ng sino ba yan? Pwede ko makausap yan. Sinabi ko naman sabi sa'yo ko sa'yo, di ba sabi ko sa'yo, ibigay mo sa akin yung number. Kasi doon pa lang nagdududa na ako sa'yo. Kaso iniisip ko lang, magkaibigan kasi tayo eh. Kaya nga, pero ako kasi natakot ako sa banta nila. Marami Kaya silang kami rin banta sa pinagbabantaan akin. mo. Nasa tuwing magpo-pull out kami, sinasabi mong papatay mo yung mga magulang namin. Hindi ako nagbanta sa inyo ng ganyan. Talaga ba? Wala akong pagbabanta na pagpapatayin. Oh, sige, kayo magsalita. Wala kayo narinig na ganyan. Kaya hindi kami makalis-alis. Huwag nyo naman akong hindi na ganyan. Ako mismo nakarinig sa iyo. Wala Kasi yung ako time na pagbabanta. uuwi sana ako ma'am kasi hirap na yung pamilya ko ma'am. Pinuntahan mo yung pamilya namin ma'am. Hindi ako nagbanta. Babalikan at papatayin mo ma'am. Sir, maayos ako sa inyo sa bahay. Hindi ako nagsinungaling ma'am. Excuse me, huwag mo siyang tawaging ma'am kasi hindi naman talaga siya member ng AFP. Tawag mo lang siyang Rachel, okay lang sa akin. Kung sa tingin mo maayos kang tao sa amin, ba't nandito kami? Sige, sagot Gusto ko mo. nga magpaliwanag Hindi. kung anong nangyari. Kung maayos kang tao, dapat wala tayo dito. Parehas tayo kung anong ginawa sa akin. Ginamit ako dito. Wala kaming pake. Hindi ka nagsabi ng totoo eh. Kung nagsabi ka ng totoo, di sana Sana naman naiintindihan pagbabanta. namin. Hindi ko naman ginawa sa inyo yan. Wala akong pagbabanta Huwag sa lang, inyo, ma'am. Regine. BBI mo ba kami doon sabi mo eh. Kasi may mga tao ka doon sa Yan ang sabi nila, Ken, sa akin. Alam mo naman yan. Binibiyay kami Totoo, doon. sabi nila. Sila ang nagsasabi sa akin. Ako takot ako sa kanila. Sana Dahil sabi ko yun marami ng katotohanan pagbabanta doon sila pa. sa akin. Grabe panuloko yun sa amin. Napiktuhan pamilya namin dito. Pare-pares naman tayo lahat dito, Ken. Ang sabi niya po sa akin kanina, bago simulan ng programa, nakausap po siya sa lounge. Kayo ra po ang nagpupumilit, makulit daw kayo. Gusto niyo ra pong maging miyembro ng AFP sa pamagitan ng under the table. Ay, hindi po totoo, sir. Sir, hindi po totoo yan sir. Siya nagsabi sa akin sir kung gusto ko maging sundalo. Siya po nag-alok sa akin. Hindi ikaw nagpupumilit. Hindi Sir, po. may trabaho po ako that Trabaho time. din po ako sir noon. Work from home pa po ako nun. Ako po, Paano niyo po in-offer? Siya ho bang lumapit sa inyo Siya po. o siyang lumapit? siya po kayo lumapit sa kanya? amin. Hindi naman po kasi namin alam yan. Paano po kami magsasabi sa kanya kung hindi siya nag-open, sir? Okay. Diba po? Sa amin po kasi tatlo, sir, na taga Sultan Kudarat, sir. Bale yung best friend po ng mama ko, sir. Kasi ang sabi ng best friend ng mama ko, may nangungupano sa kanya na sundalo. Tapos inalok ako ng yung best friend ng mama ko kung gusto ko daw po magsundalo, sir. Kaya sabi ko, sige po, gusto ko po magsundalo kasi pangarap ko din po maging sundalo. Kaya sabi ng best friend ng mama ko, ibigay ko yung number mo kay yan siya sabing si Rachel, kayo na po mag-usap-usap. Meron siyang binabanggit sa akin kanina, isang Captain Erwin Heavy. Kilala niyo po yon? Hindi po. Nagpakilala lang po sa amin through text message. At kung di po dahil sa text message po na yon, hindi po namin na malalaman na siya rin po pala yon. Nag-text po siya kay Regine Talibutab. Good morning, si First Lieutenant Salinas to. Tapos, yung same number po, nag-text siya sa tatay ko. Good morning, si Sir Heavy ito. Same number po yan. Same number. Opo. Sir. Sige po, 'di ba? May nagpadala rin po na ang number na yan po ang ginamit. Meron pong Major meron pa po, Heavy, sir. bakit yan? Meron pa po sir yung nagpadala sa kanya sir, yan din po ang gamit niya. Okay. Well, regardless kung may Captain Heavy, Captain Lightweight, Heavyweight, kung ano pa, Bantamweight, yun ata. Basta Apo, sir, isip kasi- niya. Parang invento lang yung pangalan. But anyway, ang gusto kong malaman dito sa iyo,
ngayon kaharap na sila, Rachel, sa palagay mo, maniniwala kaya sila sa depensa mong si Heavy ang may utos sa'yo na sinabi sa akin kanina Opo, sir. na mag-recruit sa kanila kapag hindi ka sumunod, binabantaan ka ni Heavy. Opo, sir. Sa palagay mo, maniniwala sila. Sa Kumbinsin mo sila, baka makumbinsin alam ko mo. naman nagalit kayo sa akin. Sana bigyan niyo ako pagkakataon mahanap lang tong tao na to. Hihingi ko ng tulong mahanap tong tao Again, na bago to. mo tuloy, humingi ko ng picture sa kanya kung sino si Heavy kasi pinapalabas niya, biktima siya. Nakita raw niya si Heavy sa labas ng Port Bonifacio. At sabi raw sa kanya, gusto mong maging sundalo, maging opisyal. At nagbigay siya ng pera, oo. Tapos binigay siya ng ID. Hininga siya ng 2x2 picture tapos ID. Sundalo na agad siya. Kayo hubay maniniwala noon? Sino pong maniniwala sa nakakatawang dahilan na yan? Hindi po kami naniniwala. Nagpunta po siya sa amin, naka-uniform siya, sir. Naka-uniform siya. First time ko siya nakita naka-uniform Sabi siya. ko nga sa kanya, kung hindi ka naniniwala, kasi sabi niya, napaniwala daw siya. Sabi ko, kung sa tingin mo legit yung ginawa sa'yo, na binigyan ka agad ng ID sa pamamagitan ng pagbigay mo ng pera, ba't di mo sinubukang gamit yung ID, pumasok ka sa loob ng Port Bonifacio? Sinabihan daw siya na wag muna, saka mo na gamitin yan sa tamang panahon. Naniniwala kayo noon? Hindi Hindi po. po, sir. Wala po. Wala pong Wala na promise po po. kaming Wala pong pinaniniwalaan ganyan, sa sir, eh. kanya. Tapos Wala ito po naniniwala. ma'am, itong si Jennifer, sabi niya lahat ng perang ipinapadala sa kanyang GCash, winiwithdraw daw agad-agad nitong kanyang live-in partner para ibigay kay Captain Heavy. Kaya wala raw siyang pinakinabangan doon ni Singkong Duling. Naniniwala po kayo? Hindi po. Naniniwala kayo? Sir, hindi po ako naniniwala, sir. Kasi pag halimbawa, sir, nagpapadala kami, hindi na, yung hindi pa siya pilay, sir, sumasama lagi yan kay Rachel eh. Itong si ano. Opo, Pwede sir. po magsalita, sir? Sige, go ahead po. Kahit Miss po Jennifer. pumapasok yung pera po nila sa GCash ko, alam ko sa sarili ko at nandito lahat po ng transaction sa cellphone po kung kanino po na ipupunta yung pera po. Hindi po kami naniniwala, sir, sa mga pinagsasabi niya, sir. Pero bakit po kayo nakumbinsi ni Rachel na ipagkatiwala yung 100,000, ano, sa ilan sa inyo? 100,000 pinaghirapan yung pera o inutang nyo, pagkatiwala sa kanya na sa halagang yon kayo po ay maging ganap na sundalo at opisyal pa man din. Sir, nagtiwala po kasi kami sa kanila. Tapos po, kapag kaharap nyo po, kala mo kung sinong matinong tao, hindi namin alam hayop po pala. Akala po kasi namin na kung sinong mabait na tao, na okay na tao, hindi namin alam na hayop, sir eh. At saka po, nung mga time po kasi na yun, gustong gusto ko na rin talagang umalis. Nagbabanta po kasi, sir. Babalikan ng pamilya namin. Hindi po kayo nag-attempt na tawagan ng AFP. Meron naman pong number dyan at pwede nyo puntahan sila anytime para kumonsulta o mag-verify. Open naman yung AFP natin tungkol dyan. Sa kanya pa lang, sir, nagtatanong kami, nagagalit na siya, sir. Hindi, kaya nga bakit hindi sa AFP na kayo dumiretso? Pag kung nagduda na kayo, sana isa man lang sa inyo pumunta sa AFP para magparating ng inyong hinaing. Na, Hindi, sir, kasi galit po siya sa amin, sir. Sabi niya, wala kayong tiwala sa akin. Ginaganon niya pa kami, sir eh. Hindi, sir, sa akin, sir, hindi talaga ako nagbanta. Kasi nga ako nga itong binabantaan ngayon eh. Hindi talaga ako nagbanta, sir. May mga message ako dyan na binabantaan ako, sir. Wala po kami pinagbabantaan Problema sa yun ginawa na mo yun. rin sa amin yan eh. Kaya nga kami Hindi ko ginawa natakot yan sa sa iyo. inyo. Oh, talaga ba? Bakit ka takot na magpakita sa amin? Sabi Hindi mo, ako takot. kukuyugin ka namin. Kung kukuyugin ka namin, sa tingin mo kung wala kang ginawang masama sa amin, bakit ka kukuyugin? Ba't nag-iisip ka na kukuyugin namin? Siyempre, yun ang sinasabi sa akin ni Jalik, galit kayo lahat sa akin. May mga text man Oh, kami bakit dyan ni kami Jalik na magagalit ganyan kung kayo wala galit kang sa ginagawa? akin. Siyempre, galit talaga kami sa'yo sa ginawa Kaya mo. nga ako O, saan yung kaya nga papers ako namin? humarap dito. Wala Saan sa yung akin. papers Hindi ko namin? papahirapan sarili ko kung nasa akin ang papers Odette, tawagan nyo ng Kasi yung Philippine papers Army. namin, binangga mo talaga buhay namin. Ganito po ang tanong ko, ano? Kasi sabi ko sa kanya na depende ngayon sa inyo na nagreklamo kung sasampa kayo ng kaso o hindi. Kung halimbawa ibalik yung pera, baka hindi kayo sasampa. Pero yung military, yung EPI, baka magsampa ng kaso kasi nagamit yung kanilang pangalan. Opo. Nagpapanggap siya na member ng EPI kahit na hindi. So usurpation of authority ang tawag doon. Now it's up to you guys. Magsisimula sa inyo dahil kayong complainant. Ano bang gusto nyo mangyari? Magsasampa po Magkasama po kami. kayo ng kaso, sir? Okay. Dalawa po sila. Dalawang sila. Opo. Kasama. Yan ang sinasabi ko sa iyo kanina. Jennifer, remember, pati ikaw sabit dito. Sabihin mong tutong, wala akong alam Wala man dyan. talaga siyang alam dyan. Wala kami pa Kahit sa alam kanya nyo naman, mapasok Ken. yung pera eh. Dapat noon pa Pati yung sinabi. sinasabi nyo naman, linawin nyo na ginawa kayong sa bahay, nag-training. Wala naman nangyaring ganun. Nasa linyang telepono si Colonel Cerces Trinidad, spokesperson ng Philippine Army. Colonel Trinidad, magandang hapon po sir, Colonel. Hello, Senator. Good afternoon po. The last time we spoke, Colonel, na-verify na po namin sa inyo na wala naman talaga ang Captain Rachel Salinas sa inyo pong listahan na mga personnel. Andito na po siya ngayon
So, ano po yung pwedeng may kakaso ng AFP sa kanya dahil sa paggamit po ng pangalan ng AFP para makapanloko ng mga tao? Colonel, sir. Well, unang-una, sir, yung kanya pong usurpation of authority, no, it's, since he is not a member of the Philippine Army or in any military attire, wearing that particular uniform is pinagbabawal po sa atin sa Revised Penal Code. Nakasaad po yan, sir, dito sa ating Section 1, Article 179 of the RPC regarding illegal use of uniform or insignias. At the same time, sir, yung usurpation of authority po in official functions, that is mentioned also in Section 1, Article 177 of the Revised Penal Code. Pinagbabawal din po yan at pwede po yung kaso sa kanya. And of course, doon sa ginawa po na yan as claimed by the yung mga ating victims, ito pong estafa po or swindling. Yan po yung mga nakikita po natin na Sir Rafi. Tutulong po yung AFP dyan, yung Philippine Army po particular, Colonel. Yes, sir. No? Actually, we can make the necessary validation as for the complaint filed by yung mga victims regarding sa panlolokong ginawa. We can always be validating and we'll be filing necessary complaint for besmirching the name of the organization po. Yung live-in partner ba o yung girlfriend niya masasama din ba, Colonel? Kasi yung pera doon po ipinapadaan ni Rachel. So sabi din ho ba dahil kasama po siya sa panloloko? Parang accessory? Well, sir, I think we have to leave that matter to the Philippine National Police on that particular case. But on our report, sir, what we could help out is yung to validate ko yung personality po na hindi po talaga siya sundalo at based in our system. Wala pong sundalo, Senator Rafi, no? Opo. What is closest, if I may add up, meron po kaming certain private first class Rachel Salinas Jr., who is from Zamboanga City, who was actually enlisted, especially enlisted sa support group combo, no, kumakanta, way back 2012. And he was promoted 2013 as private first class. And by 2014 po, he was discharged. Lalaki po ito, sir. Lalaki ito. Lalaki po yun, sir. Lalaki po. Okay, ito yung nandito sa amin. Yun yung pinakamalapit po doon na nakita namin sa system namin, who is in our record. Opo. Pero yung Rachel R. Salinas po, non-existing po siya. Pero yung nga po, yung nearest na private first class na nasa amin, which is Kapilido, we don't know the relation, we might confirm later kung kaano-ano niya po yun, ay na-discharge po from the service due to illegal drug use. Matagal na po, 2014 pa po yun ang wala sa servisyo. Rachel, kaano-ano mo yun? Hindi niya kaano-ano yun, Colonel. So talagang bagsak sa usurpation of authority. Itong, yes po, sir. Wala pong record sa amin kasi yung nagpapanggap pong ganyan at kung pwede pong magamit itong inyong programa, Senator Rafi, no? Ma-advise ko lang po yung si Rachel, titigil na niya yung paggamit ng organisasyon natin at totoo naman po talagang wala po siyang record sa amin at nagpapanggap ng siya bilang isang opisyal. Ayun, maliwanag. Sige po. Pagkakailangan nila po ng PNP for validation ang inyo pong tulong, ayan po, nandyan lamang po kayo para itong mga complainant makapagsampa na po ng kaso laban dito sa Rachel. Salamat po, Colonel Trinidad, sir. Thank you po, Colonel. Yes, Senator Rafi, as always po, naka-ready po humanda ng tulong ang ating Philippine Army. Maraming salamat po sa pagkakataon, Senator. Rachel, pati si chairman pala ninyo, kasama po sa iyong niloko. Ito na si Chairman Rinaldo Diesta, Barangay Kaikit, Indang, Cavite. Chairman, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Chairman, nandito na po sa amin si Rachel. Meron po kayong gustong sabihin? Opo, yan po si Rachel ay naging residente po ng Barangay Kaikit, Resitio, Itularo. Opo. Nagkaroon ho yan ng ina-aksidente ho yung kanyang partner. Lumapit sa amin yan para humihingi rin ng tulong. Ano? Yes. Pero bago ho mangyari yon, sila magpapakasal. Okay. At kinuha pang ninong ang isa kong kagawad at yung aking treasurer. Di ngayon ho, nagbili na ng mga regalo yung aking kagawad at treasurer. Di bago nung araw na ho ng kasal, hindi na raw ho matutuloy dahil wala raw hong pari. O di pare sinabi, hindi pa ho allowed ang same-sex marriage po. So ba't ho kayo naniwala? Kaya nga ho hindi, ganun ho nangyari. Hindi nga ho natuloy. Nagkaroon ho ng problema yung kapatid niyan. Okay, sige, Chairman, magkano po yung perang na nakuha sa inyo? Bali, 60,000 ho yun. Yun ay sa kaibigan ko na ginawa akong garantor. Dahil nga ho, mabait naman yung kaibigan ko at nitiwala sa akin. Di nagmamakaawa ho at na-aksidente yung partner.
Di ako naman naawa. Siya daw naman kapitan daw siya ng kwan. Okay. Chairman, so 60,000 po ang nakuha sa inyo. Ano po mensahe nyo sa kanya? Dito po siya ngayon. Yan ay puro pangako. Basta maibalik mo lamang naman yung nakuha mo, wala namang problema na sa amin. Dahil naawa rin ako doon sa aking kaibigan. Okay. So, Chairman, sa iyo, ang kondisyon mo, basta ibalik yung perang nakuha sa iyo, hindi na ako kayo magsasampa ng kaso laban sa kanya? Hindi na po. Okay. 50 na lang po yun, sir. Nagbigay po ako ng 10,000 sa kanya, sir. Sige, one down. Basta ibigay do yung 50,000. Tama, 50,000, Chairman? Opo. So, hindi na kayo magsampa ng kaso? Hindi na po. Bahala na yung army sa kanya magsampa ng kaso dahil usurpation of authority nga po yan. Okay. Kapitan ho yan So, nagpapanggap na kapitan. Okay, so wala na si Barangay Chairman, di na magsampa ng kaso. Pero kayo, halimbawa, sinuwal yung pera, tuloy pa rin ang kaso? Hindi po namin. Sir, kasi ang dami po napiktuhan sa pamilya ko, sir. Sir, tanong ko lang po, kasi po yung sa tatay ko rin po, meron po nadali yan na 60K sama na rin yun. Kasama rin po namin yun. Opo. Pero binabayaran ko po yun, sir. Wala. Na meron ako Gcash yan, sinesend ko kay tapos, Ate Beth. Hindi ka na magtutubo. Tubo lang yun Wala kang nabawas sa 60K Sir, meron din sir yung inutangan niya din doon sir malapit sa amin. Yung 15,000. Sa akin din po naniningil. Alam nyo, kayo nandito ngayon, awang-awa ako. Pero sana this will serve as an eye-opener sa lahat ng mga gustong pumasok sa AFP. Ang AFP hindi pumapayag na mga under the table. Ang AFP isa sa mga disiplinadong organisasyon sa Pilipinas. And they will not condone, even in your wildest dreams, na papayagan nilang na makurap ang kanilang organisasyon, na kayo ay agad-agad na maging miyembro nila at opisyal pa sa pamagitan ng halagang na pag-uusapan. There's no such thing. Yes po, sir. Yan po sana malaman nyo lahat. At doon sa mga nanonood, kung gusto nyo maging miyembro ng AFP, nandiyan naman yung kanilang website. Pumunta kayo sa Camp Aguinaldo, Camp Bonifacio. Yun, sasabihin sa inyo. Kung ano yung paano kayo maging miyembro ng AFP. Huwag yung milalapit lang sa inyo at magsasalita, mga bulaklaking salita, agad-agad naniniwala kayo. At ikaw naman, Rachel, naku, delikado. Makukulong ka. At ikaw, naawa ko sa iyo, Jennifer, kasi ikaw ay sabit dito. Wala po talaga akong alam dyan, sir. Alam niya yan, sabihin mo ang totoo. Wala akong alam dyan. Si Jennifer to? Opo. Jennifer? Opo. Jennifer, nakasuot ka rin pala. Kanina, naawa na ako sa iyo. Ayan, naka-uniforme ka pa, Opo, sinuot ko po yung ano niya kasi hindi ko po alam na ganyan po yung status ng kanyang trabaho. Naku, delikado to. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay, andito na ngayon itong si Rachel, tapos kasama niyang kanyang live-in partner, yung kanyang girlfriend, yes, yung mga complainant. Now, unahin muna natin itong huli, itong si girlfriend. So, yes, may pananagutan ba to? Lahat ng pera na nakuha sa mga complainant, dumadaan sa kanyang GCash account? Yes po, Senator, because she was the one who received the money. Gumawa po siya ng isang essential element po ng crime dito, which is estafa, by false pretenses. Dahil nga po siya itangako na sila ipapasok dito sa AFP. Sabihin ko, galit sila sa atin. So, kasama po siya dito sa crime because without her, the crime could not have been completed, Senator. Ayun, kung hindi dahil sa kanya, hindi na-commit yung crime. Kaso yung kanyang depensa naman, hindi naman daw niya alam dahil pagkapasok ng pera sa kanyang GCash account, agad-agad pinawi-withdraw ng kanyang girlfriend na si Rachel para ibigay daw dun sa isang tao pa. Pwede bang depensa yon? She will have to put that up as a defense, Senator, na she is totally ignorant of the scheme. No? Pero right now, Senator, yung position ko po is we should still file a case against her. Kasi hindi po, parang personal opinion ko lang po, Senator, personal legal opinion ko po, is that parang she ought to know what the scheme was. Dahil ang dami pong perang dumadaan sa kanya sa GCash. I'm sure a normal person would ask po saang transaction magagaling ito. It's for her lookout po, Senator, na hindi po magamit ng kanyang bank account. Okay. Yes. Jennifer, anong mensahe mo dito sa iyong kinakasama na pinahama ka? Kung alam mo sa sarili mo, sana na ganyan. Sana hindi mo na ako dinamay. Alam mo sa sarili mo na wala akong alam. Sinabihan kita, di ba? Sabi ko, bakit hindi direkta doon pag nagtatanong ako?
Wala naman siya kinalaman dito, Lik. Kinukuha ko talaga sa kanya yan. Sana nagpakita ka ng resibo. Ano, di ba sinasabi ko sa'yo, asan Kaya resibo? nga, pinepersonal ko nga Tapos siya. sinabi mo pa sa Personal akin, ko binibigay wala ka bang doon. tiwala sa akin? Nanghihingi kami ng resibo sa'yo. Eh, ako kasi ang Kung binabalikan nagpakita ka lang nila. sana ng resibo, wala sana tayong problema. Tapos pumasok pa sa isip ko na sinasabi niya na gusto ko meron akong malaman. Ano yun? Hindi ko Dapat naman doon pa alam lang yan eh. sinabi niya. Ngayon ko nga lang nalaman sa'yo yan. Na sinabi niya yan sa Sinabi inyo. niya, nandun ka eh. May nagtatanong ha, tanong ko lang ito, Jennifer. Opo. Totoo bang saklay mo? Tanong ni Ina Santos. Opo, totoo po. Hindi pa nga po ako nakakapag-physical therapy po dahil po sa wala pong panggasto. Sabi naman itong isa, karma daw yan. Anong Okay reaction lang mo? po kahit ano pong sabihin nila, tatanggapin ko po kasi hindi naman po talaga nila alam lahat. Hindi ko po mapipigilan ng mga tao kung ano po ang komento sa akin. Gusto niyo po magsampa ng kaso. Tutulong po yung AFP. Maraming salamat. Pupunta tayo sa PNP and then yung AFP, ang kanilang participation is to validate na talagang hindi siya membro ng Philippine Army at nagsusuot siya ng uniforme ng Philippine Army at nagre-recruit at nagpapanggap na kapitan ng Philippine Army. Lahat yung pasok sa Usurpation Authority. Swak na swak. Sir, may ka-clarify lang po ako kasi po kanina si Sir Trinidad, para pong may nabanggit na pangalan na kasali sa Philippine Army. Kasi po may binabanggit po sir sa amin, nung kapatid niya daw? Anong rango daw? Lieutenant Colonel, ito yung binabanggit, sir. Pero yun ba yung nakausap nyo? Colonel, grabe naman. Hindi po, sir. Pangalan Grabe nung naman. kuya Hindi, niya? okay. Ganito po yan. Para pasok po doon sa mga kasuhan, Usurpation of Authority, kung yun po ay nakita niyo po talaga na naka-uniforme at nakausap niyo nagpanggap na siya ay membro ng AFP, yung mga ganun mga. Pero kung sabi lang nito, Yung po kasing isa sa mga pinapanakot din sa amin. kaya sir. nga, so hindi hope natin Opo. pwede makasuhan yan kasi baka mamaya yung sinasabi niyang Colonel, gawa-gawa lang niya. Diba? Baka invento lang. Opo. Tulad nitong sabi niya Captain Erwin Herbie, baka Hindi invento po talaga rin ako niya yun. nag-invento, sir. Diba? So, Kasi hindi naman- maliban hindi ko na lang naman kung yung sasabihin. Colonel na binabanggit niya, Magsalita. nakaharap ninyo at nagpakilala sa inyo na siya ay Colonel at Opo. nagpakita ng ID at naka-uniforme pa man din at nanguha ng pera sa inyo para sabihin, kasama ko nga itong si Rachel at akong Colonel at papasok kayo sa AFP, etc. Then kasama sa makakasuhan. Pero kung puro salita lang galing kay Rachel, paano natin makasuhan yung isang tao na hindi natin alam kung talagang totoo siyang tao o katang-isip lamang nito? Opo. Hindi po sir, gusto ko lang malaman. So wala po talagang ganun. Wala tayong Sabi po- lang niya, yun lang. Wala tayo. Maliban na lang kung nakaugnayan nyo yun. Kung hindi nakaugnayan, paano nyo kakasuhan yung isang tao na maring fictional character lamang? Hindi ko naman po ituturo, sir, kung ako lang po yan mag-isa. Meron ka pang gustong ituro na nagbigay ka ng litrato para i-post natin ngayon. Kasi sabi mo Captain Heavy, sabi ko pahingin litrato para ipaskil natin. Kaya nga, sir, gusto ko humingi ng tulong na makita siya dyan, na tambay siya dyan Kaya nga, sa... tutulungan kita pero bigay mo litrato, ipaskil natin ngayon. Wala nga po akong hawak na litrato, Paano kita sir. matulungan? Para lahat ng mga kasabot, may bigay mo na sa akin para ipaskil natin. Kasi naman, Rachel, pangit nga naman na ikaw lang makukulong. Dapat, pati yung mga kasama mo na kinabang, sabi mo, hindi ikaw na kinabang ng Hindi pera. po talaga, sir. Ilan lang na kinabang? Wala po. Hindi, sabi mo, hindi ka na kinabang, di ba? Sino na kinabang? Sila yung sir, tatlo na Sila, pakilala silang sa akin tatlo. na official, sir. Yung mga binigay si kong Captain pangalan. Heavy, si Major Luna, Colonel De Leon. Akin ang litrato. Wala nga po ako hawak, sir. Wala, gawa-gawa mo lang yan. Hindi po talaga ako Ngayon, kung nagawa, talagang sir. totoong tao sila para sama-sama kayo sa kulungan, sa bagay, maluwag naman yung Muntinlupa. Ay, hindi, ikaw pala sa ibang kulungan ka. Maluwag-luwag yan, bigyan mo ng litrato. Ikaw, Jennifer, kanina ka pa umiyak yan. Huwag mo siya sampalin dito at doon sa labas kung gusto mo. Kanina parang gusto niya sampalin ni Jennifer. Ewan ko lang, baka nagdadramahan na itong dalawa. Wala naman po talagang kinalaman si Jennifer po, sir. Wala ka alam si Jennifer. Mahal mo ba si Jennifer? Yes, sir. O kung mahal mo, ba't mo siya sinabit? Hindi ko siya O baka sinabit, naman sir. nag-uusap kayong dalawa. Hindi po talaga, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. So, magsasampa ng kaso itong mga complainant and then yung AFP tutulong. So, sigurado makukulong na itong dalawa. Most likely, Senator po, no, kasi matibay po ang ating ebidensya, yung mga testigo po natin. May permanent record po kasi yan sa GCash when you transfer yung money. So, established po yung exchange of money. Andyan rin po yung false pretenses kasi hindi po tinanggi ng ating nirereklamo ngayon. Inamin niya na nangolekta siya ng pera sa kanila. Kaya lang, hindi raw siyang nakinabang daw ibang tao. May pag-amin. Yung gain was already achieved by the time po na nagka-transfer ng money. So kahit hindi po siya yung nakinabang, the fact that she made the pretense and then she effectively collected the money, kahit at the end of the day, hindi niya po napangbili ng kahit ano yan, she is still criminally liable.
unless po may other instances na siya ay nag-usurp na siya ay gumagamit ng kanilang uniforme outside of the scheme. For example, Gumagamit siya ng uniforme. And then in that case, Senator, totoo po na meron po tayong usurpation pa po. Dahil bukod sa pag-e-estafa niya, ginagamit niya pala. She holds herself out to the public as a military official. Yes, yan ang pakilala niya, naka-uniforme ng Philippine Army. Yes po, sir. Hindi po isang kaso lang. Kung hindi dalawang kaso pa po. Okay. Rachel and Jennifer, sasampa sila ng kaso. So, nasa inyo po yan. Kung mapakiusapan nyo sila, kung anumang klaseng pakiusap gagawin nyo, labas na kami roon. Basta kami tutulong na siguradong makakapagsampa silang kaso kung yun ang gusto nyo tatahakin na landas. Magkaibigan pala kayo, ano? Magkakilala. Oh. Ba't mo na-atim na lukuhin, kaibigan mo? Gaano lang kayo katagal magkaibigan? Tagal na sir, kababata ko pa yan sir eh. Sus. Yung nga hindi ko kinaya sir ng ilang linggo kasi yung pera okay lang sana sir. Yung pagtiwala ko may trust issue po ako sa kanya ngayon. Kahit sa mga ibang tao sir. Dahil sa kanya. So kahit na mga ako sa'yo na bayaran kita, wag mo na kung Hindi po, sir. sisisa ko. Wala na, tanggal na yung trust. Kasuhan ko talaga yan sir kasi yung magulang ko din, kawawa din dun sir. Kawawa din po talaga sa yung ginawa niya. Naiyak nga po ako pero nilalabanan ko lang sir kasi ayoko na umiyak sa harap niya. Magkano ulit yung nakuha po Halos 500 din sir. Magkano po? 500 sir. Ho! Kalahating milyon. Opo sir. Okay, sa'yo sir, magkano? Nasa 300K po, sir. Ay, 800 na. Sa inyo po? 388 po. Oh, Almost 4. 1.1. Sa inyo sir? Nasa 300 din po, sir. 1.4. Sa inyo sir? Ganun din, sir. Nasa 300 po, sir. May tatlo pa po, sir. 1.7. Sa tatlong yon. Yung isa po, mahigit 200. Yung isa, 300. O, two. Sir, sir. Meron po 2.3. may kasama po kami na nabiktima Bago pa dyan po po yun. na taga... Magkano manloloko? Dalawa, nasa... Mahigit 200 din yun, sir. Hindi abot ng ganyan. Grabe naman, Gab. So mga 2 point, sabihin natin lahat-lahat na 3 million meron. Kulang po siguro. Kulang-kulang. Kulang-kulang, okay. Oh, saan punta yung 3 million, Rachel? Wala akong kinamkam talaga doon, sir. O saan Sa ganyan kalaking halaga, sir. Wala po talaga akong kinamkam, sir, kung wala ang utos sa akin tao. Kaya nga, asa na nga yung mga sinasabi mo na ikanta mo. Kaya nga, bigyan nyo lang ako pagkatao. Hindi ka na pwede Hanapin siya sa pagbigyan ng SPD. pagkakataon. Binigyan ka na namin. Nagtiwala lang ako, Lik. Matagal ka nga nagpakita sa amin. Kala mo kung sino ka pang official, kung makapanakit ka. Hindi lang naman ako nanakit, kayo rin naman eh. Grabe ka. Huwag nyo naman sabihin lahat sa akin. Hindi naman pwedeng sabihin ko utos ko. Kasi alam nyo sarili nyo, hindi kayo sundalo. Yung mga taong magsasabi sinasaktan kayo sa training niya kuno? Opo, tapos Grabe. po, eto pong isa, ginawa pong caregiver yan, tagatapon po ng kung ano yan. Ayun siya po. Ako po, sir. Ginawa pa akong houseboy sa bahay niya mismo, sir. Houseboy? Yes, sir. Nagbayad ka na tapos ginawa ka pang houseboy? Parang ganun na, sir. Parang trainee. Hindi yung training, sir, eh. Parang abusado yan sa akin, sir. Kasi, sinasaktan ka? Anong klase pananakit? hindi, sir. Yung mga obligasyon sa bahay, sir, katulad pagtatapon ng asawa niya, pagtatapon ng ihi, ganun, sir. Pag dilinis si ng Jennifer. CR, sir, ganun, sir. So kumbaga caregiver ka ni Jennifer. Parang ganun, sir. Hindi po totoo na nagtapon po siya ng ko, sir. Kasi po nagda-diaper po ako nung Hindi. time na Mayroon time doon, sir, na nagtapon talaga ako mismo. Ang sabi po kasi sa amin, sir, since official daw po siya, dapat itrato rin po dapat namin na parang official din yung asawa niya. Pero Yun po kasi ang sinabi. pwede po sir magsalita po. Nung time po na sinabi po yun ang kinakasama ko, ang sabi ko po, wag niyo akong tawaging ma'am. Ate na lang kasi hindi ako kung anong trabaho niya. Yun po ang sinabi ko, kahit Jen na lang. Alam po nila yan. Alam Jen, mo yan, Sergeant, Ken. parang gano'n. Hindi po, Jen po, yung pangalan Pero ko na anong lang rangko po. ibinigay niya sa'yo? Binigyan ka niya ba ng rangko? Hindi po, ang sinabi niya lang, yung TSG po. PSG ka na lang? May nakalagay pong PSG text po. nga dito, Ano po? admin siya eh. Technical po. Technical sergeant ka? Siya po. Siya technical sergeant. Di ba captain siya? Hindi po, yung nakilala ko po siya. Nung makilala mo siya, technical sergeant siya. Tapos ngayon, Captain na po. nung pagtagal, naging captain, na-promote. Alam mo naman yun. So nung malaman mo siya ng Sinabi captain, pagka-captain, may baril ho kayo? Wala, sir. Okay. May sweldo siya natatanggap sa pagkasabi sa'yo? Ang inaano niya lang po palagi na darating yung pera kasi po Okay, sige. pinapasa. Anong kinabubuhay ninyo? Yung pera namin. Yung Hindi, kasi sinabi niya, hindi raw sumasayad. Kanina kasi, paliwanag niya, hindi raw sumasayad sa kamay niya, wini-withdraw daw agad. At ibinibigay Paano doon kay sila Captain RB. Yun yung tatanungin ko. Okay, kung ganun, paano kayo nabuhay sa loob ng 1 taon? Saan kayo kumukuha ang pambayad ng mga palibot po talaga kami ng utang, sir. lubog sa utang? Opo. So lahat ng pera na sumayad sa'yo, 2.5, almost 3 million sa account mo, sa GCash account mo,
Lahat yun, ibinigay kay Heavy, tapos kayo, wala ni 5. Hindi po, yung pumasok lang po sa GCash ko, ilan lang po yun. Nandyan po yung transaction Kaya nga, sa sabihin GCash natin po. kung ilan lang yun. So wala kayong pakinabang doon. So for the past 12 months, wala kayong pinakinabangan Wala po doon. So talaga, anong kinabubuhay nyo nga? Yun ang tanong. Yun nga po, palibot po kami ng utang, maging yung parents ko po, yung kalabaw po, binenta para po matulungan kami kasi nagkakaproblema po siya. Kami po. Sa palagay mo, maniniwala sila sa'yo. Alam po yan alam mo Hindi yan. kami naniniwala, syempre. Meron nga pong text message dito, sir. Ang sabi, namatay daw po yung kuya niya, nabaril sa ulo. Na Hindi ko para lang sinabi po na makahingi ng pera sa isa Grabe. sa mga magulang. Wala lang po rito yung May isa. dahilan Pero naman sabi- yun. Kung pero bakit ganun nilagay sinabi mo, ni may namin ni text Nonoy message kasi kami. kailangan namin doon sa bahay. Wala kami Yun po, makain. binigyan po siya, 40K. Sino naman nagsabi sa'yo 40K? Inano po sila. Kahit wala naman si Jonas, nandito yung mga text message eh. May text ka dyan yung nagpanggap ka na Major Luna na nanghihingi ka pa ng 2.7. Aram na namin yun, mga pinagagawa mo. Nagpapanggap ka. Ikaw lang din yun. Makakalap na kami ng informasyon that time. May mga bagay kasi na may pag-uusap po sila na wala po talaga akong alam. Yung sa GCash ko lang po talaga, doon lang po talaga na nadawit po ako dahil po sa Pero yun yung GCash. sinasabi ni Atty. Garrett kanina, Jennifer, na sabit ka dito dahil nagamit yung iyong GCash. Kasi kung wala yung GCash, hindi na consummate yung crime. Kasi yung pera idinaan doon sa account mo. Tama ba, Atty. Garrett? Tama po, Senator. No? By here, ang tawag nila dyan, indispensable cooperation. Or kung ano yung kanyang tulong, hindi po nakumpleto yung scheme na to. Dahil sa lahat po ata ng payment, sa kanya po dumaan yung pera. Or kahit po sa iilang mga payment, sa kanya dumaan yung pera. Kasama na po siya dito. So kung ano yung sentensya dito kay Rachel, dahil siya yung principal dito sa kaso, so ganoon din ang kaso kay Jennifer. Ganoon din kabigat Absolutely correct, ang parusa. Senator. Opo. Tama po yan, Senator. Sabihin Hindi rin mo po wala depensa akong sa alam. kasong ito Hindi na sila na maniniwala sa they sa mga gained bata. nothing. Wala akong alam mo Onus yun. po kasi ng crime is that somebody lost something. Jennifer, alam mo para mabawas-bawas siguro kasalanan mo, baka meron ka pang gustong ibulgan na kasalanan ni Rachel ngayon ng pagkakataon. Wala po. Nalaman ko lang po yung sa pagsasama namin yung meron pong iba. Ganun lang po. Pero po yung... Talabas yun, yung meron siyang ibang Opo. girlfriend. Wala, wag natin pag-usapan yun. Yun Pag-usapan lang natin po yung mga yung tungkol sa panduloko sa mga Wala po. gusto mag... Lahat po maging sila. sundalo, Yung wala. sinabi po nila, yun po ang inaano sa kanya na may sinabi sila na ganyang kalaki yung pera na hindi ko na po alam na bakit ganyang kalaki. Maging ako po, nadidismaya ako sa nalaman ko kasi wala po talaga akong alam. Yung GCash ko lang nagamit pero wala akong Pero pinamang na pera. Jennifer, hindi mo ba naisip na bakit GCash account kong gagamitin nitong si Captain Erwin Hebe na sinasabi nitong asawa mo o live-in partner mo na siyang may pakana? Opo. Hindi mo ba naisip na bakit GCash account ko? Pwede naman siya mag-open ng GCash account niya. Yun. Pwede naman meron siyang mga kaibigan, kamag-anak, kung sino-sino pa pwede gamitin. Ba't ako pa? Yun po, nag-away po kami ilang beses po kami nag-away dahil po sa transaction na pumapasok po sa GCash ko. Alam po nila yan. Minsan At nag-away sa po kanya, kami. ano ba tawag niyo? Pa. Sa sinabi mo, ba't ang daming perang pumapasok sa akin dito? Sinabi ko- Maya't maya, bakit? Ano na ba, para saan ba ito? Sinabi niya naman po yan sa akin, sir. Oh. Tapos, ang sabi ko lang sa kanya, dyan pumasok ka, akong kukuha. Then, lihatid ko sa kanila ng personal, sir. O tapos, Yun lang po, sir. Wala kaya matangkang tapos ginamagam. wala siyang magtanggap kahit na konti Wala dahil talaga, sa sir. paggamit ng kanyang account. Wala talaga, sir. Walang tanggap Wala po. ni Cinco. Yes, sir. Wala talaga, sir. Sinabi ko sa'yo kanina, alam mo, hindi ko minamalit yung iyong intelligence. Matalino ka. Totoo yan. Kasi kung hindi ka matalino, Naloko hindi ka. mo maluloko napakaraming tao kasama pa si chairman. That means talagang you smart. You're intelligent. Totoo yan. At hindi kita lalaitin dyan sa aspetong yan. In the same manner, huwag mo rin sanang laitin ang aming intelligence na para paniwalaan ka doon sa mga sinasabi mo. Diba? Naloko mo sila, siguro hindi mo na maluloko sila for the second time doon sa yung binibigyan dahilan. Lalo na po kami rito, lalo na po yung mga nanonood. Rachel and Jennifer, kayong dalawa, para sa akin, matalino. In fact, baka sabihin ko pa, hindi average yung IQ nyo. Above average yung IQ nyo siguro. Para maloko yung pagkarami-raming tao at 2.5 million or 3 million na pera na nakamkam nyo. You guys are smart. Sir, hindi pa po kasama dyan yung mga nautangan po nila sa paligid namin. Oh, nakautang po kayo sa paligid. So, ibig sabihin, above average yung mga IQ ninyo. Opo. Para makapag-come up kayo ng isang scheme
na marami kayong mga luloko, maging yung mga nagtitiwala sa inyo dahil kaibigan kayo. You're smart, pero dapat wag nyo naman laitin yung aming talino naman na para paniwalaan kayo sa inyong mga mababaw na palusot. Dapat lalim-laliman nyo pa. Ang galing nyo man loko, pero sa palusot, mahina kayo. Mahina kayo magbigay ng rason. Anyway, magsasampa naman daw sila ng kaso. Ganun lang siguro. Sasamahan namin kayo sa PNP muna. Kasi yung PNP may pag-coordinate po sa AFP and then magsasampa ng kaso. So, pati si Jennifer ba, isasama niyo po? Opo. Awa naman kayo sa akin. Opo sir, sasama po namin. Wala po Sige, kami magsalita pakialam. siya. Sige, anong sinasabi mo? Kausapin niyo sila. Wala talaga akong alam dyan, Jen. Yung sa Gcash ko lang na pumasok. Kahit yung pera ganun kalaki, hindi ko na alam yan. Opo. Yung sinasabi mo kay Jennifer Gonzalez, yung sinabi mo na lahat ng mga papeles na alam mo, pinapasa mo sa kapatid mo para walang kawala. Wala akong ganyan na sinasabi Opo pala. kay Jen. Yun Sinabi pala. niya po, sir. Kasi sabi Kailan niya po, ko may sinabi mga papel. sa'yo? January, sa Cavite, January? Indang Cavite. Sinabi po niya Wala sa akong akin sinabi na, kung may pruweba ka, Jen. sinabi po niya sa akin yun na may mga Kaninong papel, kapatid akala ko niya may ibibigay ko? sa mga tao. Sa kayman eh. Habang Marcia. nandito na po ang mga osisera at osisera, magko-comment po si sir. Kung maniniwala ba sila doon sa sinasabi ng dalawa? Hindi po, 100% hindi po totoo. Wala po ako paniniwalaan. Kasi naranasan ko na rin yung ganyan na pa-victim yung mga nanloko. Manloloko po talaga sila. Dapat kahit kaibigan mo yan, huwag kang magtitiwala. Kasi mahirap magtiwala kahit sa kaibigan, ganyang malaking pera ang kukuha nila. Kaya tama lang yan. Obviously, guilty yung dalawa, si Rachel at Jennifer. Then, may payo ko lang po doon sa family na nagko-complain. Huwag po silang basta-basta magtitiwala. Especially pag Gcash transaction. Magtanong po sila sa right authority para makasigurado po sila sa mga decision na gagawin nila. Yun lang po. Very well said. Parang hindi na po kami naniniwala kasi sobrang laki na nung perang nakuha niya, sir. Tapos ang dami pong niloko. Sir, ma'am, sana po magtrabaho naman kayo ng maayos kasi kawawa po yung mga taong nabiktima nyo. Tama. Salamat po, Sir po. Rafi. Okay. Thank you, Marcia. Yun lamang po, Idol. Jennifer, pinagbigyan kayo para naman baka naman meron kumampi sa inyo o maawa o maniwala sa inyo. Walang naniniwala. Anyway, baka malay nyo, baka mapaniwala yung judge. Hindi natin alam. Depende pa rin sa piskal. And then piskal sa judge. Meron naman kayong tinatawag na due process na you have to undergo. Bahala na po sa inyo. Good luck po. Bahala sa inyo yung korte. Basta't kami po ay nasa side nito mga complainant. Lahat po ng klaseng support ay bibigay po namin sa kanila para makakuha po silang justisya. Doon po sa inyo, kung wala po kayong abogado, may tinatawag naman pong public attorney's office, yun po yung magdidepensa sa inyo. Nasa batas po natin yan. Ang walang kakayahan, pero I doubt. Atty. Garrett. Yes po, Senator. Meron silang almost 3 million na nasamsam. Qualified ba sila na maging depensa ng PAW? May malaking pera sila na ipon? Most likely not, Senator. No? Kasi ipa-factor in po ng PAW natin yung capability po nilang kumita. Mukhang kumikitang kabuhayan naman po yung kanilang ginagawa. I can see grounds where they may be disqualified from being defended by our public attorneys. Meron ba dyan mga lawyer sa Recto? Di ba? Sa Recto marami na mga peke. I'm sure may mabait na abogado dyan was more than willing to take their case. Pero good luck na lang po kasi as lawyers, syempre, morally, ayaw rin naman po namin tumipensa sa tingin namin may kasalanan talaga. Okay. Malay nyo, baka meron dyan yung mga gustong dumipensa sa inyo, nanonood ngayon, o di nakalibre ho kayo. Pero sa PAW, mukhang alanganin po ata, sabi ni Atty. Garrett. Anyway, sige po, good luck na lang po sa inyong dalawa. Ano po? At sa inyo po, mga complaint namin, kami po ay full support 101%. Salamat po, sir. Wala naman po. Sir, kunin ko na rin po sana yung oportunidad na to. Kasi po yung iba pong gamit namin, nasa Bicol pa po, yung pinagdalan pa po sa amin. Nasa yung mga gamit para mabawas-bawasan kasalanan mo kasi kung hindi. Nandun man yun, sir. Nandun lang doon sa bahay nila, sir. Kunin lang nila. Mga gamit lang po yun, sir. Mga Paano mga damit. documents? Yun wala po sa akin talaga, sir. Yun po. Pati po passport namin po nasa kanya. Wala talaga sa akin. Ay madadagdagan ka. Atty. Garrett. Yes po, sir. Yung pag-hold ng mga passport nila, mga legal documents nila, dagdag kaso ba yun? It may be considered theft, Senator, no? Because those are personal wala naman akong na tinatago po nila, Senator. So kung hindi po nila ibalik yan, we can say that she took them with intent to gain
So, theft pa po, Senator, kung hindi niya ibalik. Oh, Saan yan. mo ba kasi binigay? Binigay ko talaga yan sa kanya. Pero wala talaga akong hawak niya. Hindi ko papahirapan sarili Mga ko, ilang sir. taon man, para, Rachel, para mabawas-bawasan yung taon mo pagpipirmi sa kulungan. Magdiskarga ka naman. Isoli mo siguro yung mga gamit. Wala talaga, Para kung sir. halimbawa, Yung gamit, sir, nandoon lang po sa bahay na yun, sir. kunin Kung mo. saan po sila na ano, sir. mga ilang taon ba yung theft, Attorney Garrett? Depende po yan sa amount, Senator, na... Halimbawa, yung pinakamababa lang halimbawa. Meron naman pong theft na 1 month in prison lang, Senator, kapag minimum amount lang po ang kanilang kita. Kung mga dokumento. Yun po, Senator, yung value niyan would be a bit higher. So, it may be half a year in prison for them. Dahil knowing na marami-rami po yung gamit na yan. Ito lang, sabi natin 6 months. Ayaw mo yan, mababawasan ng 6 months yung pagpipirmi mo sa kulungan? 6 months? Tingnan mo, 6 months. Wala naman sa akin, sir. Hindi ko papahirapan so ibabalik mo na lang? Wala talaga sa akin, sir. Gusto mo, isagad natin plus 6 months yung pagkakulong mo? Wala talaga sa akin, sir. Kulong na lang. Ayaw ibalik, kulong na natin. Dagdag pa. May kumigo. Attorney Garrett, May so kumigo. per Dami head ka na intellig. Chabacano State. Sabi lang, sir. Diretso usted na kalaboso. Muy alegrio si usted anda na kalaboso. Si? Sí, sir. Bueno. Sí, sir. Nay man kintawi ka naman, sir, eh. Muy bien, sir. Muy bien. No más dale dispensa con este. Sí, sir. Sí, sir. Muy bien. Nay man kintawi ka naman, sir. Ha? ¿Por qué usted tayura? Sabi ko, ba't siya umiiyak? Ha? Ano ba nararamdaman mo na nadamay ako? Alam mong wala akong alam. Alam ko. Naisip mo ba yung mga bata? Kahit anong sabihin mo, pahiya na tayo sa buong mundo. Wala akong pakialam kahit mapahiya ako. Kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawa at wala akong alam sa lahat ng yan. Tungkol sa perang yan. Sir, yung gamit naman po namin, yung mga damit po namin, tsaka yung mga bags namin, makukuha naman po namin yun. Okay. Kasi po yung sa isa po niyang kinakasama yun, dun po nakalagak po yun. Yung papeles na po talaga namin, sir, ang importante para makapag-umpisa po kami, Hindi, sir. kasi kung hindi niya ibabalik yun, sabi ni Atty. Garrett, theft yun. Atty. Garrett, per head ba yun? Yes po, Senator. It will be a separate count for each property, Senator. Ano, susoli mo o ipatong mo Wala na lang? sa akin, sir. Wala talaga sa akin, sir. Binigay ko talaga yung kay Ayun, Heavy. may sinasabi si Mama. Ma, kausap mo si Papa. Sige, kumpinsin mo. Sino ba kasi yung taong pinagbigyan mo? Dali ka Para matapos na. Dali ka Por sa dali kumigo chance. Busca lang nil papel. Nisita kasi kami, Kel. Kamu gani, dali kumigo Kasi- chance. Devolve lang kel papel. Tagalog ka. Yun kasi ang una ang first step namin na makapag-umpisa. Hindi kami makapag-umpisa. Kahit nga sabi ko nga sa'yo, bigay mo lang sa amin yung papeles. Ilang araw na yun. Meron ng Ito isang... na lang, pagpatuloy natin doon sa kabila at yung guard, TV5, siguraduhin mo lang guard, sir, na hindi sila magka-away-away. Walang sakitan dito, huwag niyo pong silang saktan. Kasi pag saktan niyo sila, baka mabaliktad pa kayo makasuhan. Total, makukulong naman talaga ito. 100% makukulong silang dalawa. Salamat naman po. Okay, ayaw ko mabaliktad kayo. Yes, so sige, sir. Thank you usap-usap po. kayo doon, pero walang sakitan, ha? Opo, sir. Sige, salamat po. Pero Thank ako you po. itutulong sa inyo 101%, nasa likod niyo. Maraming salamat po, sir. Kayo, Maraming salamat. bahalan sa inyo yung faith ninyo. Kung saan kayo dadalhin ng tadhana. Okay? Good luck na sa inyong dalawa. Magandang hapon.